Salamat sa pagkilala ko ng Welcome to our Genesis Friday Devotion. Ako po sa Alexander Rollins from Batch 3. At ang ating po natalakayan natin ngayon ay paano magkaroon ng maayos na buhay. Ngayon po ating Bible verse ito sa Ephesians chapter 2 verses 19 to 20. At sampun natin na ating po sa pisip sa mga salita nito. Sabi dito na, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as a chief cornerstone. Or sa Tagalog, kaya nga, hindi na kayo madayuang at manyaga, hindi kayo mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaalim ng sambahan ng Diyos, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panunok. Teaching number 1. Jesus is the cornerstone of the church. Sa panahon ng Biblia, ang cornerstone ang pinakamahalagang bato sa isang gusali. Ito ang bato na sinusunan upang maging tuwid at matibay at maayos ang buong struktura. Pinapakita sa verse na si Jesus mismo ang pundasyon at sentro ng iglesia. Hindi tradisyon, hindi leader, at hindi tao ang batayan ng ating pananampalataya, kundi si Kristo. Kapag sa Jesus ang sentro, ikaw ng pagkakaisa, koreksyon at katatagan ng buong sambayanan ng Diyos. Teaching number 2. Jesus is the foundation of your family. Hindi lamang sa loob ng simbahan mahalaga si Jesus, hindi lalo na sa loob ng tahanan. Kapag si Kristo ang pundasyon ng pamilya, ang mga desisyon ay ginagawa ng pag-ibig, pagpapatawad at kabuhaang loob. Kahit lumaan sa pagsubok ng pamilya, problema sa pera, relasyon, o pang-araw-araw na hamon, ang natiling matatag dahil ang pundasyon ay hindi tao, kundi si Jesus na hindi nagbabago. Teaching number 3. Jesus is the compass for your decisions. Pinapaalala na teaching na ito na si Jesus ang compass o direksyon ng ating buhay. Sa dami ng choices at pagsasakot mo, madaling maligaw ang sarili karunungan lang ang susundin. Application number 1. Align your life and family to Jesus. Hindi sapat na kanya lang si Jesus. Kailangang ihanay ang pamilya sa kanya. Ibig sabihin nito ay ang paggawa ng mga desisyon na aayon sa kanyang salita, sa paraan ng pakikitungo sa kapwa, sa pagpapalaki ng pamilya at sa pagharap sa problema. Application number 2. Apply the principles of Christ to your decisions. Ang tunay na pananampalataya ay makikita sa gawa. Ang pag-ibig, katapatan, pagpapakumbaba, at pagpapatawad ay tinuro ni Jesus ay dapat makita sa ating desisyon sa trabaho, pag-aaral, relasyon at pakikitungo sa kapwa. Application number 3. Achieve a beautiful and stable life by paradise. Kapag si Jesus ang pundasyon, ang buhay ay hindi matatag kahit may unos. Maaaring may problema at kabiguan, pero hindi basta bubuhay sa bilang ni Kristo. Ang ganitong buhay, hindi lang matagumpay sa pananasasakta, kundi payapa at buo sa loob. Isang buhay na may malinaw na yun ng pag-asa. Yun lamang pang-aral devotions. Maraming